Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod at isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Naranasan nyo na bang magising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa matinding pulikat sa inyong binti, yung tipong namimilipit ang inyong kalamnan at kailangan ninyong masahiin ng ilang minuto para lang mawala ang sakit? Para sa marami sa ating mga kababayan na higit 40 taong gulang, hindi ito isang bihirang abala. Ito ay isang madalas at nakakabahalang bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Ngunit paano kung ang solusyon ay hindi matatagpuan sa isa na namang tableta o masakit na ehersisyo, kundi sa seksyon ng mga prutas sa inyong lokal na pamilihan? Ang pulikat sa binti ng mga nakatatanda ay madalas na may kaugnayan sa kakulangan sa nutrisyon, mahinang sirkulasyon o mga banayad na kakulangan na unti-unting lumalabas sa paglipas ng panahon. Ang magandang balita ay inihanda na ng kalikasan ang isang masarap na panlaban. May mga partikular na prutas na mayaman sa mga tiyak na mineral, bitamina at mga sangkap mula sa halaman na kumikilos upang bigyan ng sapat na tubig ang inyong mga selula, i-relax ang inyong mga kalamnan at protektahan ang inyong mga ugat, lahat ng walang masamang epekto o komplikadong gawain. Sa gabay na ito, hindi kami magbibigay ng isang karaniwang listahan. Ito ang 7 piling-piling prutas na pinili para sa kanilang natatangi at hindi nagkakapatong-patong na mga benepisyo. Bawat isa ay may partikular na papel na ginagampanan upang tulungan ang inyong mga binti na manatiling malakas, kalmado at walang pulikat. Kung naghahanap kayo ng isang simple at natural na paraan para bumuti ang pakiramdam mula sa loob, magsimula tayo dito. Bago tayo magsimula, nais ko sanang malaman kung saan kayo sumusubaybay sa akin ngayon. Mag-iwan po ng komento sa ibaba at huwag mag-atubiling magtanong. At huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi ninyo makaligtaan ang mga payong pangkalusugan. Una, pag-usapan natin ang papaya. Ang papaya ay nag-aalok ng isang banayad ngunit epektibong paraan upang maibsan ang uri ng pananakit na madalas magsimula sa sistema ng panunaw ngunit nagtatapos sa mga binti. Para sa mga senior, ang pulikat ay hindi laging nagsisimula sa mga kalamnan. Minsan, nag-uugat ito sa hindi mahusay na pagsipsip ng mga sustansyang kailangan ng kalamnan. Ang nagpapa-espesyal sa papaya ay ang aman nitong papain, isang natural na enzyme na sumusuporta sa maayos na panunaw at tumutulong sa katawan na lubusang magamit ang mga mineral na nakukuha nito. Ito ay lalong mahalaga para sa mga may mabagal na panunaw, pamamaga ng tiyan o hirap sa pagdumi, na lahat ay maaaring tahimik na makagambala sa kung paano ginagamit ng katawan ang magnesium, isa sa mga pangunahing sangkap para sa pag-relax ng kalamnan. Ang pagkakaroon ng bitamina A sa papaya ay nagpapahusay sa prosesong ito sa pamamagitan ng pag-aalaga sa dingding ng mga bituka kung saan aktwal na nangyayari ang pagsipsip ng sustansya. Ang isang malusog na bituka ay nangangahulugan na mas maraming magnesium mula sa ibang pagkain ang makakapasok sa daluyan ng dugo at makakarating sa mga kalamnan kung saan ito kailangan. Kung walang tamang pagsipsip, kahit ang isang balanseng dieta ay maaaring magkulang na nagiging sanhi ng paninikip at pulikat ng mga kalamnan
lalo na sa gabi o sa mahabang panahon ng pag-upo. Tinutulungan ng papaya na punan ang pagkukulang na iyon sa pamamagitan ng natatanging kakayahan nitong pakalmahin at suportahan ang bituka habang hinihikayat ang mas mahusay na paggamit ng mineral. Ang malambot at makinis na texture nito ay ginagawang madaling kainin ang papaya anumang oras ng araw, lalo na para sa mga senior na maaaring nahihirapang ngumuya o mas gusto ang mga pagkaing magaan sa tiyan. Kapag hiniwa at kinain ng hinog sa umaga ang papaya, ay maaaring dahan-dahang gisingin ang sistema ng panunaw ng walang kabigatan. Kapag inihain pagkatapos ng hapunan, makakatulong itong pakalmahin ang tiyan at ihanda ang katawan para sa mas mahimbing na tulog, malayo sa mga pulikat na madalas umatake pagkatapos matulog. Para sa dagdag na tulong, ang pagsasama ng papaya sa isang dakok ng buto ng kalabasa o isang patak ng plain yogurt ay maaaring lumikha ng isang merienda na palakaibigan sa panunaw at nagbibigay din ng mga trace minerals. Gayunpaman, may isang maliit na paalala na dapat tandaan. Ang ilang mga taong may allergy sa latex ay maaari ring mag-react sa papaya lalo na kung kinain sa mas malalaking dami o kapag hilaw. Ang koneksyon sa pagitan ng pagiging sensitibo sa latex at ilang mga prutas ay kilala at bagamat hindi karaniwan, mahalagang seryosohin ito. Ang pagsubok muna ng maliit na bahagi, lalo na kung hindi ka pa nakakain ng papaya, ay isang matalinong hakbang. Ang mga palatandaan ng bahagyang iritasyon tulad ng pangingilabot sa labi o pangangati ay hindi dapat balewalain. Ikalawang prutas, saging. Ang saging ay higit pa sa isang maginhawang merienda. Ito ay isang maaasahang kaagapay para sa mga senior na naghahanap upang maiwasan ang pulikat sa binti at mapanatili ang komportableng pagkilos. Isa sa pinakamakapangyarihang benepisyo ng saging ay nakasalalay sa aman nitong potassium. Habang tumatanda ang katawan, nagiging mas sensitibo ito sa mga hindi balanseng mahahalagang mineral at ang potassium ay susi sa pagpapanatili ng maayos na paggana ng kalamnan at tamang pagpapadala ng signal ng mga ugat. Kung walang sapat nito ang mga signal sa pagitan ng iyong ungis ay ng utak at mga kalamnan, ay maaaring magambala na humahantong sa biglaan at masakit na pulikat na madalas umatake sa gabi o kahit pagkatapos ng bahagyang aktibidad. Ang nagpapabisa sa potassium sa saging ay kung gaano kadali itong nasisipsip ng katawan kapag isinama sa natural na carbohydrates na ibinibigay din ng prutas. Ang natatanging kombinasyong ito ay nakakatulong na muling punan ang naubos na mga electrolyte, lalo na pagkatapos ng magaang pisikal na gawain o sa mas maiinit na araw, kung kailan mas maraming mineral ang nawawala sa katawan sa pamamagitan ng pawis. Hindi tulad ng maraming iba pang prutas, ang saging ay nagbibigay ng benepisyong ito nang hindi nabibigatan ang sistema ng panunaw. Ito ay banayad, madaling kainin at karaniwang mahusay na tinatanggap kahit ng mga may sensitibong tiyan o problema sa ngipin. Ang pagiging simple ng pagsasama ng saging sa iyong pang-araw-araw na gawain ay nagdaragdag sa apela nito. Ang isang saging sa umaga ay maaaring maghanda para sa mas mahusay na pagganap
ng kalamnan sa buong araw. Kung katatapos mo lang ng maikling paglalakad, magaang paghahardin o banayad na pag-uunat ang pagkain ng kalahating saging, pagkatapos ay makakatulong sa iyong mga kalamnan na makabawi at mabawasan ang pagkakataong magkapulikat mamaya. Para sa mga senior na nagigising sa gabi na may naninikip na binti o nananakit na paa, ang saging bilang merienda sa gabi ay maaaring mag-alok ng banayad na suporta sa pagpapatatag ng mga pag-urong ng kalamnan sa magdamag. Ngunit tulad ng anumang pagkain, ang saging ay dapat lapitan ng may balanse, lalo na para sa mga namamahala ng malalang sakit sa bato. Ang potassium, bagamat mahalaga, ay maaaring maipon sa daluyan ng dugo kung ang mga bato ay hindi epektibong nagsasala. Sa ganitong mga kaso, ang mataas na paggamit ng potassium ay maaaring magdulot ng mga panganib sa ritmo ng puso at paggana ng kalamnan. Kaya't mahalaga para sa mga senior na may mga alalahanin sa bato na makipag-usap sa kanilang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan bago gawing pang-araw-araw na ugali ang saging. Para sa lahat, gayunpaman, ang prutas na ito ay nag-aalok ng isang natural at masarap na solusyon na kasing dali makuha at kasing epektibo. Ikatlong prutas, abokado. Ang abokado ay nag-aalok ng isang natatanging uri ng suporta para sa mga senior na nahihirapan sa pulikat sa binti sa gabi o pangkalahatang paninikip ng kalamnan. Hindi tulad ng mga prutas na pangunahing nakatuon sa hydration o potassium, ang abokado ay may ibang hatid, isang malakas na halo ng magnesium at malusog na taba na nagtutulungan upang pakalmahin ang sobrang aktibong kalamnan at mapanatili ang integridad ng paggana ng ugat. Ang kombinasyong ito ay partikular na nakakatulong sa mga oras ng pahinga kung kailan ang biglaang pulikat ay maaaring makagambala sa pagtulog at mag-iwan ng pananakit sa susunod na araw. Ang magnesium ay gumaganap ng isang tahimik ngunit mahalagang papel sa pag-relax ng kalamnan na nagpapahintulot sa iyong mga kalamnan na maayos na kumawala pagkatapos nilang umurong. Kung wala ito, ang mga kalamnan ay maaaring manatiling masikip ng mas matagal kaysa sa nararapat na lumilikha ng pamilyar na pakiramdam ng paninigas sa mga binti o paa. Ang nagpapatingkad sa abokado ay hindi lamang ito nagbibigay ng mineral na ito sa masaganang halaga, ngunit inihahatid din ito kasama ng mga monounsaturated na taba na mabuti sa puso. Sinusuportahan ng mga taba na ito ang istruktura ng iyong mga nerve cell na nagpapahintulot sa mga signal sa pagitan ng iyong utak at iyong mga kalamnan na gumalaw ng walang sagabal, isang pangunahing salik sa pag-iwas sa mga maling pag-trigger na maaaring magdulot ng pulikat. Ang creamy na texture at banayad na lasa nito ay ginagawang madaling kainin ang abokado kahit para sa mga senior na may nabawasang gana o hirap sa pagnguya. Ang ilang hiwa na dinurog kasama ng nut milk at isang kurot ng kanela ay lumilikha ng isang simpleng puding na parehong nakakaginhawa at masustansya. Bilang kahalili, ang pagpapahid ng manipis na layer sa whole grain na tinapay ay nagbibigay ng isang kasiyasyang almusal o magaang hapunan, perpekto para sa mga mas gusto ang malambot at madaling tunawin na pagkain.
Ang natural na aman ng taba ay nakakatulong din na panatilihin kang busog ng mas matagal ng walang matalim na pagtaas ng asukal sa dugo na ginagawa itong isang matalinong pagpipilian para sa mga namamahala ng mga antas ng enerhiya sa buong araw. Gayunpaman, habang ang abokado ay hindi ka pani-paniwalang masustansya, mahalaga ang moderasyon lalo na para sa mga nagbabantay ng kanilang timbang o namamahala ng kolesterol. Ang abokado ay siksik sa calorie at bagamat ang mga taba nito ay ang mabuting uri, maaari itong dumami ng mabilis kung ang mga bahagi ay masyadong malaki. Ang mga senior na may kasaysayan ng mga kondisyon sa metaboliko o mga alalahanin tungkol sa mga antas ng lipid ay dapat maging maingat sa mga sukat ng paghahatid at maaaring makinabang sa pagsasama ng abokado sa mga mas magaang prutas o madahong gulay upang balansehin ang pagkain. Ang 100 toast hanggang 100 ng isang katamtamang abokado sa isang araw ay madalas na sapat upang makuha ang mga benepisyo na nang hindi lumalampas sa sobra. Ika-4 na prutas pakwan. Ang pakwan ay namumukod tangi bilang isang nakakapresko at malalim na nag-hydrate na pagpipilian para sa mga senior na naglalayong maiwasan ang pulikat sa binti. Madalas na napagkakamalang isang treat lang tuwing tag-init ang prutas na ito ay may malakas na kalamangan pagdating sa pagpapanatili ng balanse ng likido, isang kritikal na salik sa pagpigil sa hindi inaasahang paninikip ng mga kalamnan. Ang mataas na aman ng tubig sa pakwan ay nagsisilbing isang banayad na panloob na paglilinis na tumutulong sa katawan na manatiling sapat na hydrated nang hindi umaasa lamang sa pag-inom ng mas maraming tubig na nahihirapan ang ilang mga nakatatanda dahil sa nabawasang pakiramdam ng uhaw o hindi komportableng panunaw. Ang nagpapahalaga palalo sa pakwan ay ang natural na supply nito ng citrulline, isang tambalan ng halaman na sumusuporta sa malusog na daloy ng dugo. Mahalaga ang mahusay na sirkulasyon para sa paggaling ng kalamnan at pag-iwas sa pulikat, lalo na sa mga binti, kung saan ang mabagal na paggalaw ng dugo ay maaaring humantong sa kakulangan ng oxygen at matinding hindi sinasadyang pagurong. Tumutulong ang citrulline na mag-relax at lumawak ang mga daluyan ng dugo ng sapat upang matiyak na ang mga sustansya at oxygen ay nakakarating ng malalim sa mga tisyo ng kalamnan. Ang prosesong ito ay banayad, ngunit mahalaga, tulad ng langis sa isang makina na pinapanatiling maayos ang lahat sa ilalim ng balat. Ang texture at lasa ng pakwan ay ginagawa rin itong madaling isama sa isang senior-friendly na routine. Ang malambot at makatas na laman nito ay nangangailangan ng kaunting pagnguya na ginagawa itong isang perpektong opsyon para sa mga may pustiso o sensitibong gilagid. Ang mga hiwa na inihain ng malamig pagkatapos ng magaang pisikal na aktibidad tulad ng paghahardin, paglalakad o pag-uunat ay maaaring mag-alok ng parehong hydration at banayad na pagpuno. Kung ang pagkagat sa mga hiwa ay hindi maginhawa, ang mga hiniwang pakwan o isang blended na pakwan smoothie na may kaunting mint ay maaaring maging kasing kakasiyasya. Sabi nga mahalaga ang moderasyon, lalo na para sa mga senior na namamahala ng mga antas ng asukal sa dugo.
Habang ang pakwan ay karamihang tubig, meron itong natural na matamis na lasa at ang glycemic index nito ay bahagyang mas mataas kaysa sa ilang iba pang prutas. Hindi ibig sabihin na dapat itong iwasan ng tuluyan, sa halip, mas mainam na kainin ito sa katamtamang bahagi at hindi sa walang laman na tiyan. Ang pagsasama ng isang tasa ng pinalamig na hiniwang pakwan sa ilang mani o isang hiwa ng keso ay makakatulong na patatagin kung paano pinoproseso ng katawan ang natural na asukal at maiwasan ang biglaang pagtaas. Ikalimang prutas, mga citrus na prutas. Ang mga citrus na prutas tulad ng dalandan, dalanghita at suha ay nagdudulot ng isang matalas at maasim na liwanag sa hapagkainan, ngunit ang kanilang tunay na halaga ay nasa ilalim ng lasa. Para sa mga senior na naghahanap upang mapanatiling kontrolado ang pulikat sa binti, nag-aalok ang mga prutas na ito ng isang malakas na kalamangan sa nutrisyon salamat sa kanilang natural na kombinasyon ng bitamina C at calcium. Ang pares na ito ay kumikilos sa likod ng mga eksena upang suportahan ang nervous system at mapabuti ang kakayahan ng katawan na sumipsip ng iba pang mga mineral na kritikal para sa pag-relax ng kalamnan. Habang maraming tao ang nakatuon sa iisang sustansya, madalas kung paano nagtutulungan ang mga sustansyang iyon ang gumagawa ng pagkakaiba at nakuha ng mga citrus na prutas ang balanseng iyon ng tama. Ang bitamina C ay pinakakilala sa suporta sa immune system, ngunit ang papel nito sa kalusugan ng kalamnan ay madalas na minamaliit. Nakakatulong ito na mapanatili ang mga istruktura ng collagen na nakapalibot sa tissue ng kalamnan at sinusuportahan ang maselang komunikasyon sa pagitan ng mga ugat at kalamnan, isang komunikasyon na dapat maging maayos at matatag upang maiwasan ang biglaang pulikat. Kasabay nito, ang mga citrus na prutas ay nagbibigay ng maliit ngunit makabuluhang halaga ng calcium na kailangan upang matrigger ang tamang pag-urong at pag-release ng kalamnan. Kung walang sapat na calcium, maaaring manigas o mag-spasm ang mga kalamnan nang hindi inaasahan, lalo na sa mga panahon ng pagkapagod o stress. Isa pang tahimik na benepisyo ng bitamina C ay pinapahusay nito ang kakayahan ng katawan na kumuha ng magnesium at iron mula sa ibang mga pagkain, na lumilikha ng isang ripple effect na nagpapalakas sa iyong pangkalahatang depensa laban sa pananakit ng binti. Ang isang mahusay na nasisipsip na pagkain ay mas napapakinabangan at tumutulong ang citrus na gawing posible iyon nang hindi nagdaragdag ng hindi kinakailangang pagiging komplikado sa iyong dieta. Ang isang baso ng sariwang katas ng dalandan sa umaga o ilang hiwa ng suha pagkatapos ng tanghalian ay maaaring dahan-dahang itulak ang iyong mga antas ng sustansya sa tamang direksyon nang hindi nangangailangan ng mga suplemento. Gayunpaman, may isang mahalagang punto na dapat isaalang-alang: ang suha sa partikular ay maaaring makagambala sa ilang mga gamot, kabilang ang ilan na karaniwang inirereseta para sa presyon ng dugo at kolesterol. Hindi ito nangangahulugan na dapat iwasan ng tuluyan ang suha, ngunit nangangahulugan ito na dapat kang makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko bago ito gawing regular na bahagi ng iyong routine. Ang mga dalandan at dalanghita ay karaniwang may mas kaunting panganib
at maaaring mas ligtas na mga alternatibo kung hindi ka sigurado. Para sa mga namamahala na ng maraming reseta, ang maliit na hakbang na ito ay maaaring gumawa ng makabuluhang pagkakaiba sa parehong kaligtasan at ginhawa. Ika-6 na prutas mga berry. Ang mga berry, maging ito ay strawberries, blueberries o raspberries, ay nag-aalok ng higit pa sa matingkad na kulay at isang kaaya-ayang tamis. Para sa mga senior na nakikipag-ugnayan sa pabalik-balik na pulikat sa binti, ang maliliit na prutas na ito ay naghahatid ng isang kahangahangang kombinasyon ng lakas ng antioxidant at mahahalagang trace minerals na tumutulong na protektahan ang mga selula ng kalamnan mula sa banayad na pinsala na naiipon sa paglipas ng panahon. Isa sa kanilang pinakamahalagang kontribusyon ay ang manganese, isang mineral na gumaganap ng isang pansuportang papel sa produksyon ng enerhiya sa loob ng mga kalamnan. Kapag kulang sa enerhiya ang mga selula ng kalamnan para makabawi ng maayos, nagiging mas madaling kapitan ang mga ito sa paninikip at mga spasm. Bilang karagdagan sa kanilang aman ng manganese, ang mga berry ay puno ng mga natural na tambalan na nag-neutralize ng oxidative stress, ang uri ng pagkasira ng selula na unti-unting sumisira sa lakas at pagkalastiko ng mga hibla ng kalamnan. Ang ganitong uri ng mababang antas ng pinsala ay hindi palaging nagpapakita agad. Dahan-dahan itong naiipon at isa sa mga maagang palatandaan nito ay ang pagtaas ng dalas ng pulikat sa gabi o biglaang pananakit ng binti sa panahon ng maikling paglalakad o magaang aktibidad. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga berry sa pang-araw-araw na dieta, maaaring bigyan ng mga senior ang kanilang mga kalamnan ng isang layer ng proteksyon na tumutulong na maantala o maiwasan ang mga nakakabahalang sintomas na ito. Ang nagpapabisa sa mga berry na madaling isama sa routine ng isang senior ay ang kanilang versatility at mababang pangangailangan sa paghahanda. Ang isang maliit na dakok na idinagdag sa isang mangkok ng oatmeal o hinalo sa walang asukal na yogurt ay maaaring magbago ng isang ordinaryong almusal sa isang leg-friendly na pagkain. Maaari rin silang i-blended sa mga smoothie o simpleng kainin ng kutsara bilang isang nakakapreskong merienda sa hapon. Para sa mga mas gusto ang malambot na texture, ang bahagyang pagdurog ng mga sariwang berry sa cottage cheese o paghahalo sa mga malambot na pagkain tulad ng chia pudding ay nag-aalok ng isang maginhawa at madaling nguyain na opsyon. Sabi nga ang mga sariwang berry ay maaaring hindi laging available o abot kaya sa buong taon. Sa kasong iyon, ang mga frozen na walang asukal na uri ay isang mahusay na alternatibo. Napananatili nila ang karamihan sa kanilang halaga ng sustansya at maaaring itago ng mas matagal na ginagawa silang mas budget-friendly at accessible. Kapag pumipili ng mga nakapaketeng opsyon, pinakamahusay na iwasan ang mga idinagdag na asukal o syrup na maaaring makagambala sa mga natural na benepisyo ng prutas at lumikha ng hindi kanais-nais na pagtaas ng asukal sa dugo. Ika-7, prutas kiwi. Ang kiwi ay maaaring maliit at hindi kapansin-pansin, ngunit ang profile ng nutrisyon nito ay nagsasabi ng marami pagdating sa pag-alis ng pananakit ng kalamnan na nauugnay sa mahinang sirkulasyon.
Para sa mga senior, isa sa mga hindi gaanong kilalang sanhi ng pulikat sa binti ay ang hindi sapat na daloy ng dugo sa mga ibabang bahagi ng katawan, madalas dahil sa mas mabagal na sirkulasyon o makitid na mga daluyan. Ang kiwi ay pumapasok na may isang trio ng mga sumusuportang sustansya, bitamina K folate at potassium. Ang kombinasyong ito ay tahimik na tumutulong na mapanatili ang malusog na paggana ng daluyan, hinihikayat ang matatag na paggalaw ng dugo sa mga binti at paa at pinapanatiling sapat na may oxygen ang mga hibla ng kalamnan upang maiwasan ang matinding paninikip na sakit na maaaring umatake ng walang babala. Ang bitamina K ay susi sa pagsuporta sa pagkalastiko at lakas ng mga daluyan ng dugo na tumutulong sa sistema ng sirkulasyon na maghatid ng mga sustansya ng mahusay. Ang folate, isa pang mahalagang sangkap na sagana sa kiwi, ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagbuo ng malusog na pulang selula ng dugo, ang mga mismong selula na responsable sa pagdadala ng oxygen sa mga gumaganang kalamnan. Kung walang sapat sa mga ito, ang mga tissue ay maaaring magutom sa oxygen na madalas humahantong sa mga hindi komportableng spasm na lumalabas sa panahon ng pahinga o sa gabi. Pinupunan ng potassium ang mga benepisyong ito sa pamamagitan ng pagtiyak ng isang matatag na balanse ng mga likido sa loob ng mga selula na pinapanatiling kalmado ang mga ugat at tumutugon ang mga kalamnan nang hindi nagiging sobrang aktibo. Ang texture ng kiwi ay ginagawa itong isang malambot at madaling pagpipilian para sa mga senior na may nabawasang gana o hirap sa pagnguya. Ang matamis-asim na lasa nito ay nagdaragdag din ng liwanag sa mga simpleng pagkain o merienda. Ang hiniwang kiwi ay maaaring kainin ng mag-isa, ilagay sa ibabaw ng isang maliit na mangkok ng oatmeal o ihalo sa isang fruit salad para sa isang pampalakas sa kalagitnaan ng hapon. Natuklasan ng ilang mga nakatatanda na ang kiwi ay lalong nakakatulong bilang isang magaang merienda bago matulog na nag-aalok ng isang banayad na dosis ng mga sustansya nang walang kabigatan ng mas malalaking pagkain, perpekto para sa pag-aayos na may kalmadong mga binti at isang relax na isip. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang kiwi ay maaaring paminsan-minsan ay magdulot ng pangingilabot o pangangati sa bibig, lalo na para sa mga sumusubok nito sa unang pagkakataon. Karaniwan, itong hindi nakakapinsala, ngunit maaaring isang senyales ng banayad na pagiging sensitibo. Ang pagsisimula sa ilang maliliit na kagat ay isang makatwirang paraan upang subukan ang tugon ng iyong katawan. Kung may anumang hindi komportableng pakiramdam, pinakamahusay na huminto at kumonsulta sa isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan bago magpatuloy. Isang mahalagang aral at paanyaya, ang inyong mga binti ang nagdadala sa inyo sa bawat hakbang ng inyong araw at nararapat lamang na bigyan natin sila ng kaunting suporta. Sa susunod na maramdaman ninyo ang pamilyar na kirot sa inyong binti o magising na may namumulikat na mga daliri sa paa, tandaan ninyo, ito mayroon kayong kapangyarihan na lumaban sa natural at masarap na paraan. Ang 7 prutas na ito
ay hindi lamang mga masasarap na pagkain. Sila ang mga kasangkapan ng kalikasan para maiwasan ang pulikat, ibalik ang balanse, at bigyan ng inyong mga kalamnan ng nutrisyon na tahimik nilang hinahanap. Ang mga maliliit na pang-araw-araw na pagpili tulad ng pag-abot sa isang saging pag-blend ng isang dakok ng berries o pagtatapos ng araw sa ilang hiwa ng kiwi ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa pakiramdam at pagkilos ng inyong katawan. At ang pinakamagandang bahagi, ang mga pagpipiliang ito ay simple, ligtas at abot kaya sa anumang edad. Nasubukan nyo na bang idagdag ang alinman sa mga prutas na ito sa inyong routine? Nakatulong ba ito sa ginhawa ng inyong mga binti o sa kalidad ng inyong pagtulog? Ibahagi po ninyo ang inyong kwento sa mga komento sa ibaba. Ang inyong karanasan ay maaaring makatulong sa iba na gawin ang kanilang unang hakbang tungo sa mas mabuting pakiramdam. At kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang gabay na ito, huwag po ninyong sarilinin. Ibahagi ninyo ito sa isang kaibigan o mahal sa buhay na maaaring mangailangan din ng kaunting karunungan para sa kanilang mga binti. Mag-subscribe po kayo sa aking channel para sa mas marami pang madali at siyentipikong mga payo upang manatili kayong malayang nakakakilos, namumuhay ng lubos at nararamdaman ang inyong pinakamahusay na sarili, isang araw, isang gawi at isang kagat sa bawat pagkakataon.